Okay na. Yon. Okay. Jomel Valoria. Maraming salamat sa oras mo, brother, na pagbigyan mo ako. Na-appreciate kita. Alam mo, isa sa mga, just for the audience to know, isa sa mga bagay na na-enjoy ko ito sa buhay, yung pakikipagkwentuhan ng talastasan ng pangmataba ang utak at pangtungkol sa pananampalataya ng hindi nagkakapikutan. Isa sa mga bagay na pinaka na-enjoy ko ito sa buhay. Kasi, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, when friction is arising, kapag magkaiba kayo ng paniniwala at naresolba ninyo yung pagkakaiba ng paniniwala, sa mas madalas na pagkakataon, alam mo, either resolbado man o hindi, yung punto lang na nagkaroon kayo ng talastasan tungkol sa pagkakaiba ninyo ng paniniwala, whether it be political, o financial, o religious, o spiritual, nakakapagpatalino yun sa mga tao eh. Nakakapagpataba ng utak ng mga tao. So in our case, hindi naman tayo magkaaway at parehas naman tayong hindi religious leaders, obvious naman. Tayo ay magkikwentuhan lang ng mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Yan, ikaw ang nag-message sa akin, hinamon mo ko, patutunayan mo mo na ang Iglesia Katolika, ang Katoliko, ay ang religion na itinayo ni Kristo, ako naman tututol. Hindi naman yan sa pagtutol na sinasabi kong parang hindi totoo yung Iglesia Katolika. Hindi ganun ang paniwala ko. I will say, sa dami ng mga bagay na nangyari in the past, sa 2,000 taon na nakakaraan na inaisulat ang Biblia at ang pinakahuling sumulat sa Biblia ay si Juan Apokaliptiko, there's just no way of telling. Pero since andito ka na rin lang naman, I am willing to listen to your points and I hope you do the same for my points as well. So sige brother, dahil ikaw ang nasa affirmative, you are welcome to start your position. Pakilala ka muna para makilala ka ng taong bayan. Sige, go. Okay. Magandang tanghali sa mga viewers pala ni Chai Chester. Sa katunayan, followers po ako ni Chai Chester kasi naka-inspire talaga yung mga message niya. Sa totoo lang, nakapalo po ako sa kanya. Ngunit may isang video na hindi ko po nagustuhan, parang tinitira yung pananampalataya ko. Bilang Katoliko, bilang isang nananampalatayang Katoliko, ay titindigan ko na ang Catholic Church talaga ang tunay at tatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nandito kami ngayon, on the spot dito. Dapat ito, bigyan pa sana ito ng mga schedule or baka busy naman po ito brother. Ako din may trabaho din ako. Busy din ako sa trabaho at work. Pero sa magandang loob niya at binigyan niya ako ng time. Pasensya kung Bisaya kasi ako brother. Ngunit kagalingan ko magtagalog para sa ating diskusyon ngayon. Ito pala, ako pala si Jomel Valoria, isang Catholic. Isa pong ordinary Catholic na nag-aaral sa pananampalatayang Katoliko sapagkat nakakalungkot isipin, almost 82 Filipino people na Catholic ay walang masyadong alam talaga sa pananampalataya. Brother, mag-start na po ba ako mag-stand, brother Chai, sister? Sige lang, brother. Bali, ang mangyayari dito, discussion lang. Tapos, una ka muna stand. Tapos, magko-cross-examine ako, so ako magtatanong. Pagkatapos ko magtanong, ako naman yung titindig ng panig ko, tapos ikaw naman yung magtatanong sa akin. Tapos dahil wala naman tayong moderator, yung audience na lang siguro ang bahalang tumimbang kung sino pa palagay nila para sa atin yung lamang. Ganun ang mangyayari. So sige, brother, go. You are welcome to start. Ay, mas mabuti sana brother, sisimulan natin to sa manalangin muna tayo bago magsimula para naman mayroong karunungan bigay ng may kapal sa atin, brother. Hindi tayo pwedeng parang gira na dito. Okay, dahil ikaw ang guest, sige na, ikaw na mag-initiate. Okay. Isintro po natin ang ating pag-iisip sa ating Panginoong may kapal. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Panginoong Hesukristo, salamat sa kapanong ito na ibinigay sa ating kapatid na makapagtalakayan sa katotohanan upang mahayag ang katotohanan sapagkat ang katotohanan po ikaw. Sana po'y mayroong mabuting maidudulot sa aming pagtatalakayan at mapakita namin ang katotohanan na gusto mo sapagkat ikaw ang katotohanan at ikaw na bibigay liwanag sa amin. Panginoong Hesukristo, sana gabayan mo po kami, bigyan mo po kami ng karunungan upang mahatid ang tamang pagsusuri sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Okay na brother? Start ako brother? Yeah brother, sige, go. Welcome ka na, go. Unang-una, bakit ko tinitindigan ang topic na to na ang Catholic Church ay tatag ng Panginoong Hesukristo? Unang-una brother, ang Catholic word English is Universal Church. Bakit po naging Catholic Church ang tatag ng Panginoong Hesukristo? Kung babatayan po natin ang sulat ni San Mateo Kapitulo, ang sulat ni San Mateo Kapitulo 28:19, sabi ng Panginoon, gawin ninyong alagad
ang lahat ng mga bansa. Kung intindi natin, mga kapatid, si Kristo na mismo nagpapatunay na lahat. Kasi yung Catholic ay pangkalahatan, universal church yan. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus Kristo nagtatag ng simbahang hindi lang para sa Jerusalem. Ang kanyang simbahan ay para sa lahat ng taong tumanggap at maniniwala sa kanya. Kaya nga yung mga apostoles niya doon sa talatang Kapitulo 28, 19, inutusan silang lahat na gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya nga, kung ating titingnan mga kaibigan at mga kaibigan Katoliko, bakit nakarating dito ang mga Kristyanismo dito sa Pilipinas? Dahil yan sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, babasa ako ng isang history. Ito, pamilya siguro to si atong kaibigan natin, itong Philippine history of Dr. Sonia Saide. Hindi to basta-basta si Dr. Saide. Ano ba sabi ni Dr. Saide dito? Hindi to tututulan ng ating kaibigan sapagkat ito professional din si Chai Sister. Ano nakasulat dito? Sa page 123, ano ba sabi dito? Christianity, Spain, legacy, greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Philippine history ito, kapatid na Chais. Hindi ito basta-basta. Sinulat ito ng prominenteng historian. Sabi niya dito, mga kapatid, sabi ni Dr. Sonia Saide, founded pala si Kristo ng Roman Catholic Church. Wala namang ibang tagtatag ng Catholic Church kundi ang ating Panginoong Jesucristo naman. Bakit church? Ano ba ang church? Sa Colossians chapter 1 verse 18, ano ba sabi ni sa Apostol Pablo? Ang simbahan, ang katawan. Ang simbahan pala ang katawan ni Kristo sapagkat si Kristo ang ulo ng kanyang iglesia. Napakaganda, mga kapatid. Kaya ang ating kapatid, tututulan niya to, dapat alam niya kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church, dapat mayroon siyang maituro sa kanyang live ito na sino ang nagtatag ng Catholic Church. Kaya po, mga kaibigan, kung Biblia, baka sasabihin ng kapatid, mababasa ba ang Catholic Church sa Biblia? Yes, mababasa natin yan. Ngunit, sabi ng Panginoon, pag tayo magbabasa, dapat intindihin natin. Hindi naman ako nagpapatunay. Hindi ko naman dito pinatutunan na patutunayan ko na mababasa verbatim, word for word na Catholic Church ang itinatag kasi ganyan kadalasan ang mga tanong ng mga hindi Katoliko. Mababasa ba? Saan sa Biblia? Mababasa ba dyan? Catholic Church tinatag ni Kristo. Mababasa natin yan. Ngunit sa pamagitan ng pagkaintindi. Sabi ko kanina dito sa Matthew chapter 8, dito lang tayo sa English. Basa muna ako ng Bible kasi mahirap ang putak ako dito. Basa tayo ng Biblia. Ano ba sabi ng Panginoong Jesucristo? Brother, ilan ba minutes dapat mag-stand ako, brother, bilang afirmatibo, brother? Sige lang, brother. Ikaw naman makakaramdam nun kung palagay mo okay ka. Sige, okay. Babasa wala ko. Wala naman habol na oras, so relax ka lang. Kasi brother, kasi pag-debate kasi, brother, mayroon kami 10 minutes or 15 minutes para na presentation. In our case, wala naman tayong timekeeper eh. Tayo lang dito. Ito, sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa 19. Go then to all people everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always to the end of the age. Klarong-klaro, kapatid. Kung sasabihin ng brother, mayroon bang Catholic, hindi mabasa itong dito sa English Bible at sa Bisaya at Tagalog kasi yung Catholic Church from the Greek word yan ng Catholic, katoholos, iglesia. Kaya yung baka tatanungin sa atin ng ating kaibigan na Catholic, mababasa ba yan verbatim? Hindi po yan aking tinitindigan na patutunay ko mabasa word for word. Ngunit nasa Biblia talaga ang essence ng Catholic Church ay nasa Biblia talaga sapagkat yung simbahan ni Kristo ay pangkalahatan hindi lang sa Israel kundi napuntang Roma, napuntang Spain at napunta dito sa Pilipinas. Mayroong history dyan pero hindi ko na siguro yan nilalatag. Babasa naman tayo ng history. Dito tayo sa The New Book of Knowledge, page
207. Ano ba sabi dito sa The New Book of Knowledge? The history of the Roman Catholic Church began in Abbey Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit had promised to send them from the heaven. Oh, dito. The day on which the Holy Spirit, dito naman tayo sa ano, the World Almanac and Book of Facts. Ito na. Mo? Page 100. Ano sabi dito? More than 1,900 years ago, Jesus Christ, Son of God, came upon on earth to save mankind. Ano ba dito? Sulat. After his atoning death on the cross, he rose glorious and immortal. Before leaving this world, go to God the Father, our Lord founded the Catholic Church and gave to the church the command to teach all nations. Alam mo mga kapatid, dito mga binasa ko na mga encyclopedia, hindi ito basta-basta mga author yan. Hindi, alam ko hindi ito tutulan ni Chay Sister. Hindi ito tutulan talaga ni Chay Sister. Mahilig itong magbasa si Chay. Siguro, hindi pa niya ito nababasa. Dadano. Young Student Encyclopedia, Volume 17, page 261. Ano sabi dito? Roman Catholicism, the largest of the Christian denomination, is the Roman Catholic Church. As an institution, it has existed since the 1st century AD. Napakaganda. Marami na tayong binasa ng mga referensya, mga kapatid, no? Pinatutunayan ng mga standard na references na ang Catholic Church talaga ang tunay at tatag ng Panginoong Hesukristo. Ito. Dito tayo sa Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106. Ano ba sabi dito? Catholic Church, Greek Catholicos Universal, General. Ano ba dito? General term applied to the Divine Society founded by Jesus Christ, mga kapatid. Alam mo mga kapatid, marami ng history na standard. Nagpapatunay talaga ang tunay na Kristiyano at tunay na Catholic Church na tinatag ng Panginoong Hesukristo. Walang iba, kundi ang Catholic Church talaga. Ito, dadako tayo ng yung ministry magazine ng mga Seventh-day Adventist. Gagamitin natin ito bilang referensya para hindi naman maging bias sa mga kapatid natin. Gagamit tayo ng yung mga babasahin ng ibang denomination. Ano ba sabi ng ministry magazine ng Seventh-day Adventist Church? Makinig kayo mga Sabadista. Ito sabi ng ministry magazine ninyo. The Apostolic Christian Church, Ancient Catholic, Universal Church, established by Christ and his disciple, continue to the time of the Constantine about 321 AD. Pinagpatuloy lang pala ni Constantine pala yung Catholic Church. Dapat alam mo mga kapatid, mga Katoliko sa nakikinig dito, sa mga followers ni Chay Sister na mga Katoliko, dapat alam natin ang ating pananampalataya bilang Katoliko. Hindi natin alam na nandito pala tayo sa tunay at tatag talaga ng Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw. Siguro, hindi na ako siguro tatagal pa. Gusto na siguro magtanong natin kapatid ni Chay Sister. Salamat siguro. At dito na lang siguro, kapatid na Chay. Okay na. Okay, salamat okay brother sa buong content mo. Okay, so, ang unang tanong ko sa iyo ganito, brother. So, binasa mo yung Philippine history na sinulat ng isang doktor sa page 123. Tapos, binasa mo yung Book of Knowledge, tapos pati Almanac. Pati Seventh-day Adventist, binasa mo. Okay. May babasahin ako sa iyo na isang talata, tapos tatanungin kita dito. Pero bago yun, tanong ko muna sa iyo, brother, kasi binasa mo rin yung Colosas 1:18. Naniniwala ka ba na si Kristo ang pangulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, tama? Okay. So, ang tanong ko sa iyo, si Kristo ba tao o Diyos? Okay. Salamat kapatid sa magandang tanong. Ito, sasagutin natin to. Ngunit hindi ito parang out of topic pero sasagutin natin. Sa mo kasi yung 1:18 ng Colosas. Okay. Sabi mo si Kristo ang pangulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Tama naman yun. Kaya tinatanong ko sa iyo kung si Kristo ba tao o Diyos sa paniwala mo. Okay. At ito sagot, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia na parito si Kristo. Paano sa naging parito? Naging tao. Ang tunay na Diyos na naging tao. Sa San Juan Kapitulo 1. Wala ka Diyos si Kristo. Tama kapatid, tama. Yes. 100% tunay na Diyos. Sasagot mo na ako, okay lang muna, sasagot mo na ako kapatid, okay lang ba?
Sige lang, sige lang. I-clear mo lang ng kapiraso. I-clear mo lang. Kasi hindi naman kita iipitin dyan, premise pa lang yan eh. Gusto ko lang ma-establish muna pansamantala kung ano paniwala mo tungkol kay Kristo. Tapos mamaya na kita iipitin. Pero hindi muna Sige. dyan. Sige. Okay. Sige. Magkasi maganda yung tanong mo, brother. Maganda yung tanong mo. Kristo. Dapat magaling yung sagot natin. Kaya gusto ko, kahit 1 minute lang, brother. Ito sagot. Naniniwala ako na tunay na Diyos si Kristo sapagkat kapag hindi tayo maniniwala na si Kristo ay Diyos, wala tayong kaligtasan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang hindi tumatanggap ni Kristo ay walang kaligtasan. Sunod na tanong. Okay, good. Ayos. So nagkakaintindihan tayo para sa iyo si Kristo Diyos. Tao din at the same time. Nagkakaintindihan tayo doon. Okay, sige. Good. Ang susunod ko sa iyo tanong, ganito kapatid. Iwan ko muna sandali yung isang parte na yun. Gusto ko lang muna ma-establish yung parte na yun kasi mamaya pakikinabangan ko yan sa pagpindig ko. Okay. Ayan, ang susunod ko sa yung tanong, may babasahin ako kasi ang dami mong librong binasa. Ako naman ang may babasahin. Ang babasahin ko sa isang talata ng Isaias 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga kailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Tanong, dun sa lahat ng binasa mo, yung ba aklat ng Panginoon ba yun o history? Okay, salamat. Salamat. Yes, sa Panginoon din itong mga binabasa natin, mga standard reference, sapagkat ano sabi ni Isaias din? Isaias Kapitulo 66, versikulo 2, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Yung mga binasa ko, kapatid na Chai Sister, ay ito yung mga bagay na mga mabubuti, na mayroong mapupulot na mabuti. Kaya sabi na ni Isaias, ang lahat din ng Panginoon yung mga binasa mo? Yes. Ang Panginoon sa nagpasulat dyan? Okay. Sagot, makinig ka saya, makinig ka. Ang Biblia, Yes. ito sigurado ko sa'yo, itong kalipunan nitong Biblia, ito siya nagpasulat dito, kaya nga pinagsama-sama nila sa balumbon eh. Ang tanong ko sa'yo, kung yung palang mga pinagbabasa mo, kasama pala sa aklat ng Panginoon, ba't wala sa Biblia yun? Nawala ito. Tabusin mo. Ito, sagot ha. Ulitin ko tanong ko, sige, nawala boses ko. O, ngayon, ito tanong ko sa'yo. Itong mga to na balumbon ng aklat, itong mga, ang tawag natin ay Biblia, kalipunan niya ng iba't ibang mga aklat na ipinasulat at tinatanggap ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano na parte talaga ng Biblia. Ngayon, ito ang tanong ko sa'yo. Kung yung mga pinagbabasa mo, parte pala ng Biblia yun, ba't hindi sinama yan dito? Okay. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi na isusulat lahat eh. San Juan Kapitulo 21 ay 21, chapter 21, verse 25. Kaya nga mga kapatid, hindi nagbigay si Kristo ng Biblia. Ang binigay ni Kristo, yung simbahan. Kaya yung simbahan, gumawa ng Biblia at naging ginagamit ng mga magtuturo na tulad ng mga pastor. Hindi mo sinasagot. Yan, ano sabi ng Isaias? Ang tanong ko, kung yan palang mga libro na pinagbabasa mo, parte pala ng Biblia at sulat pala ng Diyos, ba't hindi isinama sa Biblia yung mga yan? Okay. Hindi, iba nga, standard reference nga eh. Sabi nga ni Isaias, chapter 41 verse 4, magbasa ka ng history. Read the history and see. Ang Diyos mismo ang nagsabi. Ito, babasahin ko sa iyo. Ito, standard reference, so Diyos mismo may sabi. Ikaw lang may sabi ng standard reference mo, may sarili kang reference eh. Pero ako, ang nakasulat dito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ito problema, sinasamahan mo ng kasama, tapos ang pakiramdam mo yata, kulang yata ang Biblia, kailangan patuloy lumabas, galing sa ibang reference, tapos pinalalabas mo na parte ng Biblia yung mga yan, hindi nga eh. Ang sumulat niyan, doktor, ang sumulat niyan, historian. Hindi parte ng Biblia yung mga binasa mo, brother. Kahit sinong doktor pwedeng sumulat ng kahit na ano. Maniwala ka, pag doktor ng Islam ang nabasa mo, lalabas ngayon, Islam pala ang totoo at hindi Kristyanismo. Okay. Oh, brother, excuse me, mawalang galang na kapatid na Chay. Kasi pag-debate kasi ganito yan kasi. Ito ngayon ang tanong ko sa iyo. Panahon ko ngayon para magtanong. Ang tanong ko sa iyo, ba't hindi sinama sa Biblia, kung pinalalagay mo na mismong Diyos pala ang nagpasulat niyang mga librong pinagbabasa mo, ba't hindi kasama sa Biblia? Okay, sagot nga eh. Sinasagot na nga kita eh. Sige. Hindi na isulat sabi ni Jesus. Hindi ako lang sabi niya na. Hindi ako lang sabi niyan. Hindi na isulat lahat. Kaya nga, yung mga tao na mayroong... Ito susunod na tanong ko sa iyo. Sabi mo hindi na isulat ni Jesus. So mali ba yung sinabi ng Diyos na hindi mangangailangan ng kasama? Sagot ha. Hindi mali yan. Ang mali dyan, yung pagkakaunawa mo kapatid. Kaya may kasama eh. Kasi hindi Biblia isa. Mali ba ako sa pagkaunawang hindi parte ng Biblia yung mga pinagbabasa mo? Mali ba ako sa pagkaunawang hindi parte ng Biblia yung mga binasa mo? Yes.
Mali ka talaga, kapatid. Okay. Sapat, sabi Ito na, parte pala ng Biblia yan. Ito, tanong ko sa'yo, bakit mismo Katolisismo may sariling Biblia, hindi kasama yung mga librong binasa mo? Sige. okay. Sagot, ha? Kasi ang topic natin, truth source, pero napunta na tayo dito sa Biblia. Pero walang problema. Hindi natin yan naatrasan yung topic mo. Brother, Balik nga ang tanong mo, kapatid. galing yan, ayon sa Biblia ang topic natin, di ba? Ito nga ang problema, ayon sa Biblia, pero lumalabas ka sa Biblia. O, tignan mo, di ba, kalokohan mo. Ikaw ang lumili, sinusundan lang kita eh. Bumasa ka ng liham ng doktor, bumasa ka ng liham ng historian, bumasa ka pa ng almanak, mismo Diyos nga may sabi, hindi nangangailangan ng kasama. Ito pinakamabigat na ito rin ang tanong ko sa'yo. Kung yung mga libro pala na yan, tinatanggap na parte ng Biblia ng Katolisismo, bakit hindi nila sinama sa libro ng Katoliko yan? Sige nga. Ba't hindi ito kasama sa Biblia ang Katoliko yan? Kasi alam mo, ang Biblia ang Katoliko, isa sa mga pinagtulungang Biblia ng Katoliko at saka ng Protestante, yung magandang balita Biblia. May in corpus corpus pa yan ni yung isa sa mga kardinal. Bakit hindi kasama yung mga librong binasa mo sa Biblia kung pinapalagay mo na sinulat pala ng Diyos yan? Okay. Sagot nga, makinig ka naman, Sai. Kasi Makinig ako, brother. ang trabaho kasi pag-debate kasi ganito yan, na ipaintindi natin sa manonood natin, na pag-debate kasi, pag anong tanong mo, makinig ka sa sagot ko. Huwag ka sa sagot kasi. Sagot mo, brother, hindi mo naman kasi sinasagot yung tanong eh. Nung lumilihis ka, sinasabi mo, sabi ni Kristo, hindi daw masusulat lahat. Hindi nga, nakasulat nga sa Biblia lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya eh. Kaya nga, ang tanong ko sa'yo, kung parte pala ng Biblia, yung mga bagay na pinagbabasa mo, bakit hindi sinama ng Catholic Church yan sa Catholic Bible? Sige, sagutin mo lang ako. Bigyan mo ako ng reference na katibayan na ang Catholic Church isinasama yung mga pinagbabasa mong libro sa Biblia. Sige. Kasi mismong mga puno mo, hindi tinatanggap na parte ng Biblia yan, brother. Okay. Kasi kung tinatanggap na parte ng Biblia yan, sana isinama nila sa Catholic Bible yan. Ang tanong ko sa'yo, ba't hindi kasama sa Catholic Bible yan? Sige. Okay. Hindi yan isinasama sapagkat sa panahon ni Kristo, hindi naman siya magpasulat ng ganyan eh. Sa ating panahon lang ito, brother. Kaya nga, sabi ni Isaiah, magbasa kayo ng history ng kasaysayan. Wala na si kasaysayan. Kristo sa lupa. Nung isulat ang Apokalipsis, alam mo yan, wala na si Kristo sa lupa. Anong ibig sabihin? Kung ang sinasabi mo ngayon, dahil doon sa panahon ni Kristo, kaya nagsama-sama yung mga aklat na yun, nung isulat ang Apokalipsis, wala na si Kristo sa lupa eh. Kung tinatanggap talaga ng Catholic Church, yung mga pinagbabasa mo, sana sinama nila sa Biblia yan. Tama ako, di ba? Brother Chai, ito, ganito kasi, Brother Chai. Yung tinututulan mo dito, Brother Chai, hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic. Parang ang layo natin ng topic, Brother Chai. Pagtatawaran tayo dito sa ano. Kasi ganito, para malinaw tayo. Sige, para hindi malayo sa topic. Ikaw kasi ang bumasa noon. So I have to establish the integrity of the references that you are using. Hindi kahit sinong referensya, tatanggapin na lang ng kahit na sino. Kahit ako, kaya ko sumulat ng aklat, tapos gagawa ko sariling religion para patunayan yung religion ko ang totoo ayon sa sarili kong aklat at ayon sa aklat ng mga doktor na kasama ko. Kaya ko rin gumawa ng ginagawa ko, brother. Pero ito nga ang punto. Ang pinupunto ko sa'yo, yung i-establish mo muna yung integrity ng mga bagay na pinagbabasa mo. Bakit? Kasi tignan mo, ang binasa mo lang sa Biblia, isang talata, dalawang talata, 28:19 ng Mateo at saka Colosas 1:18. Wala ka namang nabasang ang itinatag ni Kristo, Iglesia Katolika. Wala nun eh. Tapos ang ginawa mo, kumuha ka ngayon sa labas ngayon ng Biblia para ipatunayan na nasa Biblia na Katoliko ang pinaniniwalaan ng mga doktor at saka mga historian. Pero yung mga doktor at mga historian na pinagkukuha mo sa labas ng Biblia, hindi yan yung mga apostol na nasa loob ng Biblia. So patunayan mo ngayon sa akin na ang mga nagsulat ng Biblia ang paniwala nila Katoliko. Sige brother, bibigyan kita ng oras. Hindi ka na magtatanong? Hindi ka na magtatanong? Hindi, hinahanap ko nga sa'yo. Ito nga tanong ko sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, nasan sa Biblia na ang itinatag ni Kristo Katoliko? Nasaan sa Biblia yun? Kasi ang nabasa mo, nasa labas ng Biblia. Mga doktor at saka mga historian, nakalilitaw-litaw lang dito sa panahon natin. Yung iba na nga dyan, baka kamamatay-matay lang eh. Pero yung Biblia, isinulat, 2,000 taon na yan, brother. Ni isang talata, wala akong narinig sa'yo na sinasabi mong Katoliko itinayo, ayon sa Biblia. Sasagot na ako ha. Sige. Sasagot na ako. Pahingi akong talata. Nagaling dun sa mga nauna, mga Kristiyano, si Kristo, etc., na sila mismo nagsasabi, Katoliko ang itinayo nila. Sige. Oo, Pengin talata ng brother. Pengin yung talata. ginagamit ko kanina, yung Mateo, Kapitulo 28, chapter 19-20. Yung Catholic, sabi ko kanina, yung Catholic, universal o pangkalahatan. Kaya sinabi ni Kristo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Catholic na yan, kapatid. Kaya nga, sinasabi dyan sa Biblia, pag tayo ibabasa, dapat iintindi natin ang ating babasahin. O, diba? Yun ang punto ko. Hindi kita inipitin doon sa parte na yun. Pero gagawin ko, babasahin ko ngayon itong Mateo 28. Ang basa mo, ito, babasahin ko. Ako babasa ng Mateo. Tulungan kita. Excuse me. Masarap itong iniinom ko eh.
Dali lang ha. So, 28:19. Ang nakasulat dito, dahil dito, magsihakon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Asan dito yung Katoliko, brother? Yan, pangalatan, yan, nabasa mo na. Una ako nabasa, brother. Ayaw, hindi mabasa. Kaya nga, sinasabi ko, yung word na pangkalatan, universal. Ulitin yan ko ang basa, para magkaintindihan tayo ah. Ulitin ko basa. Ang nakasulat, dahil dito, magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, sila inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Wala sinabing bautismohan sa Katoliko. Walang ganun, brother. Yung word na lahat. Yang lahat. Catholic Universal Church. Yan na yan. Di tayo nakakaintindihan, brother. Palagi ko, lost in translation tayo parehas. Ikaw, meron ka bang nakikita hindi namin nakikita? Yes. Nakikita ko sa pagbabasa ko at inintindi ko at nakita ko na Catholic talaga ang punto ni Kristo dyan. Lahat ng mga bansa. Universal Church. Baka mali lang ang basa ko. Ikaw nga pumasa ng 28-19 mo. Baka mali lang ang basa ko. Kasi wala ko nabasa Katoliko rito. Tama yung binasa mo, brother. Tama na yung binabasa. Ikaw problema sa binabasa. Ikaw bumasa. Sige, ikaw bumasa, brother. Since talata, ikaw naman na nagbigay nito. 28-19, baka meron ka nakikita, hindi ko nakikita rito. English kasi itong Biblia ko, kapatid. Sige na, okay lang, brother. Kahit anong translation pa yan, sige, let's go. Ito, kapatid, oh. Ito. Go then to all people, everywhere, all. Sabing all, Catholic yan. Universal, lahat. Kaya nga, Catholic Church, ang simbahan ni Cristo, Catholic, kasi siya ay Catholic. Walang nakasulat doon na Catholic, brother. Brother, kaya nga, sinasabi ko na kanina, mark sa ulo ko. Walang nakasulat hindi mo kasi, doon, brother. Ay, hindi nyo nga makita, brother, kasi sabi ko kanina, ang pagbabasa ay dapat intindihin natin. Word, kahit anong intindihan gawin mo, wala ka mga mababasang Katoliko dyan, brother. Tignan mo, kahit ikaw yung nagbasa, wala eh. Saan? Ayan, tignan mo, yung audience mismo, nagtatanong asan daw yung Katoliko dun sa talata. Wala naman eh. Tignan mo yung audience. Pati sila nagtatanong, brother, lahat kami may question mark sa ulo namin. Ikaw lang yung nagsasabi ng mga bagay na yun. Okay. Saan galing? Okay, dito na lang. Dito tayo sa Richard Baxter na salin. Catholic Church talaga mababasa. John chapter 10 verse 16. Baxter na salin ni Baxter. Mababasa natin Catholic Church. Mababasa John 10:16. The Baxter na salin na Biblia. O, yan. Sige. Bigay na. Baxter. John chapter 10 verse 16. Catholic Church. Gusto mo binigay ko na. Jesus has come to save us from our sin, to satisfy us, to care for us, to protect us, to shepherd our souls. That's the imagery we see all over this chapter. Wala, brother. Hindi. Sabi ko, brother, kung nakikinig ka sana, yung salin ni Baxter. Baxter ito, 10:16. Ito, ginugugel ko na lang yun. Para hindi na ako mahirapan, google ko na lang. Although marami akong salin ng Biblia dito, pero syempre, hahanapin ko pa ba naman isa-isa. E di ginawa ko, ginugel ko na lang, Jesus has come to save us from our sin, to satisfy us, to care for us, and to protect us, to shepherd our souls. 10:16. Wala. Baxter yan. Richard Baxter yan. Sure ka? Google nito, brother. Oh, yung mismong talata, nandito na sa Google, oh. Lahat ng mga Catholic Faith Defender, brother, may Baxter, brother. Mababasa talaga dyan, Catholic Church. May video, gagawa tayo ng video yan. Baxter, hindi mo masasabihin, lumabang ka sa akin na wala kang Baxter na Biblia? Yeah, dito sa cellphone ko, ginagamit natin. Mawala pag papatayin ko eh. Meron ako dito. Ginagamit ko yung phone ko. Okay, sige. Pagbibigyan kita. Pwede na ba ako tumindig ng akin? Pwede na. Sige, pwede na siguro. Sige, ako muna titindig. Tapos, pagkatapos nun, ako naman yung tatanungin mo, ha? Ako naman yung ipitin mo pagkatapos nito. Sige, okay. Ganito po mga kababayan. Ako naman ang titindig. Mabilis lang ito, hindi masyadong matagal. Bigyan mo lang muna ako, huwag mo na akong putulin. Tapos, pagkatapos nito, ikaw naman yung magtatanong sa akin. Ipitin mo naman ako. Sige, ganito. Ang nasa Biblia po kasi, uulitin ko lang po yung basa dun sa Isaias na ang sabi, kausapin ko muna ng mga kababayan. Tapos pagkatapos ko, pwede mo na akong tanungin. Ang sabi sa isang talata ng 34:16 ng Isaias, 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat
inuutos ng aking bibig at pininsan sila ng kanyang espiritu. Ang nakasulat po sa Biblia, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. So pag halimbawa, meron kang konseptong nakita sa aklat ng Panginoon, hahanapin mo din sa aklat din ng Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ano ibig sabihin? Pag hindi kulang, kompleto. Kasi pagkakulang yan, hindi yan kompleto. Tapos, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Pag aklat pa ng Panginoon ang pinag-uusapan, walang mangangailangan ng kasama. So ano ibig sabihin ngayon? Ang labas ngayon, lahat ng pinagbabasa ng ating kapatid, hindi kailangan. Bakit? Kasi mismo Diyos ang may sabi. Ang katunay, may pirma pangalan Diyos na nakasulat dito, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So pagka bibig pala ng Diyos ang pinag-uusapan, yung mga bagay na sinabi ng bibig ng Diyos, nakasulat sa Biblia. Tignan mo, ito mahirap Yung mismong pangalang Katoliko nga hindi mahanap sa Biblia. Bigay siya ng mga talata, wala doon yung salitang Biblia, ay yung salitang Katoliko. Ngayon, tanong. Ito ngayon ang tanong. Okay, sige. Sinabi pala ng Diyos, ang sabi, hahanapin daw sa aklat ng Panginoon. Tapos babasahin. Tapos, ang sabi, kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kasama. Diba? Yun ang sabi. Ngayon, tanong, meron bang nag-execute itong sinabi ng Diyos na to in the past, sa panahon ng mga apostol? Meron. Ito, babasahin ko. Sa isang talata ng unang Korinto, sa 4, ito disiplina Disiplina ito ng mga apostol. Ang sabi ni Pablo sa isang talata ng 4:6 ng unang Korinto, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Mismong mga apostol pala, pag sila nagdidisiplina sa mga sarili nila, pag may kinalaman sa aral, ang sabi, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Sa nasusulat? Sa aklat ng Panginoon. Hindi kailangan ko muna ng encyclopedia at hindi kailangan ko muna ng history. Bakit? Pinagkukuha mo ng history at saka encyclopedia, self-serving yan. Siyempre, mga miyembro ng Katoliko magsasabi niyan. Pero tignan mo, pagka miyembro ng Islam ang nagsulat niyan, hindi sasabihin Katoliko yan, maniwala ka sa akin. Papaputol ko ang braso ko kapag nakabasa ka ng Islam na ang sinasabi, Katoliko, totoo. Papaputol ko ang braso ko pag nakabasa ka ng historian ng Islam para sabihin na ang itinatag ni Kristong relihiyon Katolisismo pala. Pero Islam yun. Pag nakabasa ka ng Shintoism, Taoism, Buddhism na doktor, nasasabihin Katoliko ang totoo, papaputol ko ang braso ko. Syempre sasabihin nila, normal yun, Katoliko ang totoo. Bakit? Membro ng Katolisismo yan Di ba? No, nothing out of the usual. Kaya sabihin, paano mo ikapatutunayan na membro ng Katoliko yan? Kung kaya mo patunayan na hindi membro ng Katoliko yan, congratulations, clap para sa'yo. Di ba? Gano'n lang naman kasimple yun Kahit sino pwedeng magsulat ng kahit ano. Pero ang punto dyan, nababasa ba yung mismong pangalan ng Katolisismo sa Biblia? Kasi tignan mo, mga kababayan, eto ngayon. Bigyan mo pa ang konting oras, brother lang. May clean na lang to. Ipagpatawad mo na baka medyo mapabalang na kapiraso. Pero na-appreciate yung pasensya mo. Eto ngayon, at ako naman ngayon ang babasa. Eto nasa Biblia. Sa isang talata ng Isaias 43:7. Ano kasulat? Ngunit darating 43:7. Ito, basahin ko. 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, ang yaong aking nilikha, at sa aking kaluwalhatian, yaong aking tinanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ulitin ko basa. Bawat tinatawag sa aking pangalan, yun ang aking nilikha. Ano ibig sabihin? Pag ang Diyos ang gumawa, tinatawag yun sa pangalan niya. Tao ng Diyos. Tao ng Diyos, Espiritu ng Diyos. Kaya kita mo, tinanong ko siya kanina, eto pakikinabangan ko ng ngayon yung tanong ko sa iyo nung una. Kung si Kristo ba tao Diyos? Ang paniwala mo, si Kristo Diyos. Ngayon, ano ibig sabihin? 16:18 ni Mateo, sa batong ito, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Sino nagtayo? Si Kristo. Si Kristo ba tao o Diyos? Ang sabi niya kanina, totoong tao, totoong Diyos?
So ngayon, ano ngayon ang pangalan ng iglesia? Roma 16:16. Babasa ako. Ang sabi sa Roma 16:16, ganito. Ay, tingnan mo, nahihirapan siya basahin yung Katoliko eh. Kasi hindi kasi yun ang nakasulat eh. 16:16, magbatihan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Ano ngayon ang pangalan? Iglesia ni Kristo. Oh, ngayon, sabihin mo kayo, hindi ka, sa Diyos yung iglesia. O, babasahin ko naman ngayon, iglesia ng Diyos. Babasahin ko ngayon, iglesia ng Diyos, mga kababayan, ha? Unang Korinto, 1:1, si Pablo, na tinatawag maging apostol, si Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ano pangalan? Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo, yun ang nakasulat sa Biblia. Pero tignan mo, hanapin mo Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wala sa Biblia. Kaya tignan mo, pinapahanap ko sa kanya, hindi niya mahagilap eh. Bakit hindi mahagilap? Kasi baka nasa ibang translation pa, kailangan niya tuloy hanapin. So kung saan mang translation na may problema yung pagkakatranslate. Kasi ang majority ng Biblia, hindi mo talaga mababasa yan sa 28 ni Mateo. Kahit sa buong Biblia, hindi mo mababasa yan sa salin Tagalog. So ngayon, hahanap ka patuloy na kung saan mang salin, hahanap ka patuloy ng iba pang reference para palitawin mo ngayon yung Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ito ang problema mo. Hindi mo makahanap na yung pangalang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, hindi mo makahanap yan sa Biblia. Papaputol ko, braso ko, pag nakita mo, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, walang ganyan sa Biblia. Ang mababasa mo, Katolikos, isang salita na ang ginawa ng mga Katoliko, ipinangalan nila sa mga sarili nila. Pero hindi pangalan yun pag binasa mo sa Biblia, kasi isang salita lang yun. At kahit sino kayang kumuha ng kahit anong salita, ipangalan sa mga sarili nila, at bumuo ngayon ng isang organisasyon. Yun ngayon ang sagot ko ron. Yung mga sa Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Si Kristo, sabi niya, Diyos. Therefore, ang pangalan, Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung sasabihin mo sa Diyos ngayon, yung Iglesia na yun, dapat yun, ang pangalan ng Iglesia ng Diyos. Bakit? Kasi pangalan ng mag-ama yan eh. Ito ngayon, huling talatang babasahin ko. Ang sabi sa 34 ng Kawikaan, babasahin ko ngayon. Ito, ang sabi sa isang talata ng Kawikaan, sa 34, ito, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sinong pumisan sa mga hangin, ng mga hangin sa kanyang dahot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Pero alam, hindi mo alam. Pero lahat ng bagay na sa Diyos, ipinapangalan sa Diyos. Tingnan mo, sa kahit niya sa Biblia, mag-ama eh. Ano pangalan niya at saka ano pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Hindi ba na pag di mo alam, talaga mag-iimbento ka talaga ng ibang pangalan dyan, katulad ng Katoliko. So, ready na ako for cross-examination, brother. Maraming salamat sa pasensya mo. Okay, salamat, brother. Okay. Narinig ba ako, brother? Marinig ba ako? Malinaw, brother. Okay. Ang topic natin, brother, patutunayan ko na ang Katoliko tinatag ni Kristo. Unang tanong, sabi ni Saide, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ang tanong, nagsisinungaling ba itong historya na to? O wala? Oo, nagsisinungaling. Okay. Sunod na tanong. Sa patunayan mo totoo yung sinabi niya. Sige, hanapin mo sa Biblia, patunayan mo. Ako ang sagot ko sa'yo, nagsisinungaling. Okay. Bakit naman sinabi si Kristong gano'n niyo? Sige. Next question. Sa babasahin ng Seventh-day Adventist, sabi dito, the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Tama ba to o mali? Mali. Hindi ka rin naman naniniwala sa Sabatista eh. Ay, hindi man. Okay. Okay. Ito. Next question na, brother. Sige. Sabi mo, Iglesia sa Roma. Roma 16:16. Hindi mo na akong sinabi iglesia sa Roma. Ang sabi doon, ang nakasulat doon, magbatiyak kayo ng banalali, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Walang iglesia sa Roma, brother. Wala akong sinabi gano'n. Okay. Ito. Sinasabi mo sa Korinto, saan sa lugar sa Korinto na mayroong iglesia sa Diyos? Makabigay ka ba ng lugar sa Korinto? Ito babasahin ko. Uulitin ko lang yung basa ito. Gusto ko sa ibang talata naman ako magbasa. Ikalawang Korinto naman ito, hindi naman unang Korinto. Si Pablo, apostol. Apostol ito, hindi doktor na kalilitaw-litaw lang, kamamatay-matay lang nitong mga nakaraan. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus, so pamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Timoteo, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ayan ikalawang Korinto 1:1. Iba yan doon sa unang binasa ko. Next question. Sige, brother. Binasa ko naman
mga standard reference na si Kristo talaga ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Ang tanong, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika, sino ba ang nagtatag? Kung hindi si Hindi ko Kristo. alam. Hindi ko alam. Hindi naman ako miyembro ng Katoliko eh. So hindi ko alam. Ikaw ang paliwanag sa akin kung sino nagtatag yan. Okay. Next question. Sabi mo, hindi mo alam. Tumututol ka pala sa tinitindigan ko na hindi mo alam. Yes or no? Oo. Oo. Next question. Sabi mo, Yes. sabi mo yes, wala kang alam. Bakit ka tumututol na wala ka naman palang alam sa topic na ito? Bakit ka tumututol na wala ka naman palang alam sa topic na ito? Bakit ka tumututol? Kasi ang nababasa ko kasi yung tinatag ni Kristo na iglesia, ang tawag iglesia ni Kristo at saka iglesia ng Diyos. So alam kong hindi Katoliko yun. Kaya tumututol ako kasi alam ko talagang hindi Katoliko yung tinatag ni Kristo eh. Yan, sagot ko ron. Kaya tignan mo, hindi mo matutulan yung iglesia ni Kristo at saka iglesia ng Diyos eh. Bakit? Kasi yung dalawa na yun, nakasulat sa Biblia. Meron pa nga iglesia ng mga Hudyo eh. Pag binasa mo sa ano. Pero tignan mo, sa dami ng mga nakasulat na pangalan ng iglesia sa Biblia, hindi ka makabasa iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Nakita mo? Next question? Sige. Kasi ganito yan, brother. Bilang indikatibo, akala ko ba'y mayroon kang alam, kaya ka tumututol. Pero hindi, Talaga hindi akong mo alam. Meron akong alam. Ang alam ko, yung nasa Biblia, hindi yung inimbentong konsepto ng iglesia Katolika. Itong mga ano. Kukuha muna ako na aklat. Kaya tingnan mo, pinagkaiba natin dalawa. Ayun, umalis. Kukuha daw yata ng ballpen. Wait. Kuha ko ng aklat. Aklat dito. Okay, sige. Libro ng DepEd. Libro na ito ng DepEd, ha? Babasa ko. DepEd. Sige, lahat naman tayo nag-aaral. Babasa tayo naman? dito na itong read, kinulayan ko yan, no? Sabi dito, kapatid, sulat ito ng DepEd, ha? DepEd. Libro ito ng DepEd. Ano ba sabi dito? Ang kasaysayan ng banal na Imperyong Romano ay kaakibat ng pagyabong ng simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo. Ang relihiyong itinatag ni Jesucristo noong unang siglo. Ang tanong ganito, ito bang mga doktor o pilosopi ng DepEd nagsisinungaling ba silang lahat? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yun na yun. Ano ba gusto mo? I-establish ko yung integrity ng mga kung sino man kalilitaw-litaw lang sa panahon ngayon. Mismo si Kristo at saka mga apostol nga, hindi nagsulat ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana eh. Tapos ngayon gusto mong paniwalaan niya, kalilitaw-litaw lang. Ikaw nga mismo naniniwala ka, sigurado ang gobyerno, corrupt. Ano yun? Kukunin mo lang yung pinakikinabangan mo sa gobyerno, tapos yung hindi mo pinakikinabangan, tinatapon mo. Sige. Basahin mo kasi sa Biblia, brother. Ito punto, basahin mo sa Biblia. Bakit? Kasi may mga lumitaw 2,000 taon na nakakaraan ang pangalan Kristo tapos nagkaroon ng mga apostol. Sila mismo yung gumawa eh. Hindi naman yung mga pinagbabasa mong kalilitaw-litaw lang. Naniniwala ka kay Kristo. Ayaw mong hanapin sa sinabi ni Kristo. Kapal-kapal ng Biblia, brother mo. Ba't ayaw mong hanapin sa mga sinabi ni Kristo? Naghahanap ka sa kung saan ang reference. Yung mga tao na yan, kalilitaw-litaw lang yan kahit PhD pa yan eh. Wala ka namang assurance sa tao ng Diyos yan eh. Diba? Ang assurance mo na tao ng Diyos pag nababasa sa Biblia. Bakit? Kasi mismo ang Diyos ang may sabi nun. Yung mga tao niya, yung ginawa niya, ipinapangalan sa kanya. Kaya tignan mo, hindi mo mahanap sa Biblia, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Bakit? Kasi hindi naman kasi yan pangalan ng Diyos eh. Hindi pangalan ng Diyos yan. Yung mga tao ng Diyos, yung grupo ng Diyos, yung mga ginawa niya, ayon sa Biblia, ipinapangalan sa kanya. Kaya tignan mo, ano pangalan? Iglesia ni Kristo, nababasa sa Biblia, Romans 16:16. Ano pa? Iglesia ng Diyos. Unang Korinto 1:1, ikalawang Korinto 1:1. Nakita mo sa dami ng pinagbabasa kong talata, napapalitaw ko pangalan ng iglesia na nakasulat sa Biblia, pero ikaw hindi mo mapalitaw yung pangalan ng iglesia mo eh. Nakita mo? Palitawin mo kasi sa Biblia kung nasaan sa Biblia yung Katoliko, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Hindi ba yan naman ang official name ng Catholic Church? Palitawin mo sa Biblia yan. Kasi ang nababasa ko, Iglesia ni Kristo at saka Iglesia ng Diyos. Yun ang nababasa ko. Palitawin mo ngayon, mali ako. Sige. Palitawin mo mali ako. Next question, brother. Next question ako, brother. Sige, sabi mo, pag hindi mababasa sa Biblia, hindi totoo. Tama ba yan? Yes or no? Wala naman akong sinabing gano'n, brother. May mga katotohanan hindi talaga nakasulat sa Biblia ng letra. Diba? May mga bagay hindi talaga nakasulat sa Biblia ng letra. Pero pagdating pag-uusap tungkol sa pananampalataya, ano ba? Paghuhulain ba ng Diyos yung mga tao niya? Pangalan ng samahan talaga, ha? Pangalan talaga ng samahan, ha? Ang nakalimutan pang isulat ng Diyos, ha? Ganun ba pinalalabas mo? Yung talaga
Okay. Pangalan pa talagang samahan. Sa dinami-dami na pwede namang makalimutan. Kung nakakalimot man ang Diyos, na hindi naman nakakalimot ang Diyos, ang nakalimutan pa, ilagay yung pangalan, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Yun ang nakalimutan talaga ng Diyos. Talaga ba? Next question. Sige. Okay, ito, next question. Sabi mo, Iglesia ni Cristo, nababasa mo sa Biblia. Oo. Ito bang Iglesia ni Cristo na mabasa mo sa Biblia? Ito ba yung tinatag ni Felix Manalo? Yes or no? Hindi. Hindi. Kalilitaw-litaw lang ni Felix Manalo, kakamatay nga lang din ito ng mga nakaraan, di ba? So hindi yan yun. Yung Iglesia ni Cristo na nakasulat doon, sinulat na yung dati pa, noon pa, 2,000 taon na nakakaraan. Next question, brother. Sabi Sige. mo, unang Korinto, Iglesia sa Diyos. Yang Iglesia sa Diyos ba na binasa mo, sabi mo, nababasa sa Biblia, ito ba yung tinatag ni Eli Soriano? Yes or no? Hindi. Hindi. Nasa Biblia yan, 2,000 taon na, pambira ka naman, kalilitaw-litaw lang ni Ernest Soriano, kamamatay-patay nga lang, parang 2-3 taon lang yata nakakaraan. Hindi yan yun, Okay. brother. Lahat tayo, hindi pa tayo buhay, nakasulat niya sa Biblia 2,000 years ago. Okay, ito lang, brother. Almost 70,000 Christian denomination o sect. Saan ba dapat ang mga tao ay magpapasakop? Para sa sinabi mong tunay na iglesia na tatag ni Kristo, saan ba dapat ang mga tao ay magpapasakop sa tinatag ni Kristo? Saan ba tayo dapat pumasok? Totoo? Yung nasa Oo. Biblia, ano yung nakasulat sa Saan? Biblia, yun yung dapat sundin. Ito ang problema ko. Hindi ako makapag-disclose dahil malay ko, mali pala ako. Ang dami ko patuloy na isama papuntang impyerno. Kaya hindi ako makapag-disclose. You do you, hanap ka ng sarili mo. Pero ito sigurado ko, brother. Ito 100% sigurado ko. Yung mga nakasulat sa Biblia, nakasulat yan sa Biblia 2,000 taon na nakakaraan. Ang mga pangalan nakasulat sa Biblia, Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Judea, Iglesia sa Samaria, Iglesia ng mga Hudyo. Maraming pangalan na nakasulat sa Biblia, pero hindi kasali doon yung Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Sigurado ko ron, brother, kaya tignan mo, hindi mo ka mahanap sa Biblia, kailangan mo patuloy kumuha ng mga references ng mga taong kalilitaw-litaw lang nitong mga nakaraan. Wala pang 100 taon yung mga librong pinagbabasa mo eh. Pero yung librong binabasa ko, 2,000 taon na nakasulat sa Biblia. Yung pangalan ng samahan nila noon, andun na nakasulat sa Biblia, malinaw. Oh. Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Samaria, Iglesia sa Judea, at maraming iba't iba pang mga pangalan. Yun ang nababasa ko. Yun ang sigurado ko, brother. Ang sigurado ko, 100%, yung nakasulat. Pero yung Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wala sa Biblia yan, brother. Kung yan pala yung relihiyon, iglesia na itinatag ni Kristo, sana pinasulat niya. Ano ba naman sa kapal-kapal ng Biblia, nakakalimutan pa yung pangalan? Pambira ka naman. Sige. Okay, ito question. Ito, Sige, brother. Anong taon nakarating ang Kristyanismo dito sa Pilipinas? Hindi ako sigurado, pero panahon nila ano yun, panahon ng mga Kastila, dinala dito. Kasi ang nasa Pilipinas sa mga panahon na yun, basta pagkakaalam ko, Islam eh. Yun ang alam ko, dumating sila rito, may mga religion dito na mga maliliit na parang sinasambaan nito. Pero ang general majority, Islam. Okay. Yun bang nakarating dito, sabi mo na mga Espanyol nagdala ng Kristyanismo dito, tunay ba yung mga Kristyano sila? Or piki? Hindi ko naman masasabi kasi ang sa Diyos, sumusunod sa Diyos eh. Mga totoong malagad ni Kristo, sumusunod kay Kristo. Ngayon, ang dumating dito, hindi Kristyanismo, ang dumating dito, Katolisismo. Dinala nila Biblia dito. Next question. Yan ang sagot ko ron. Okay. Sige. Ito. Sabi mo, libro ng Panginoon. Alam mo ba sino sumulat ng Biblia ng libro ng Panginoon? Kasi ang Panginoong Diyos na sa langit, hindi naman ito nilaglag. Ito, saluin niyo itong Biblia. Pinasulat niya ito sa mga tao eh. Alam mo ba sino sumulat ng Biblia? Alam mo ba, yes or no? Ng mga tao na pinasulat ng Diyos? Oo. Yes. Yes. Okay, siya. Okay. Loading man, loading yata. Okay na, yes. Sabi mo, Yes. alam. Hindi loading, brother. Yes ang sagot ko. Okay, ito. Sabi mo, alam mo, pwede mo bang isabihin sa lahat ng mga followers mo o nanonood dito kung sino mga taong gumawa, sino yung mga taong pinasulat sa Biblia? Pwede mo Marami. bang sabihin sa mga tao? Marami. Una-muna, sila Moises at saka sila Aaron. Tapos sumulat din yung mga iskriba. Tapos sumulat ngayon yung mga propeta, tapos sumulat ngayon ng ilang mga apostol, hindi naman lahat ng apostol sumusulat. Tapos sumulat nun, uli, yung si Juan Apokaliptiko. Ayun. Okay. Marami. Sabi mo, alam mo, sinabi mo. Patutsada ko sa'yo. Sigurado ako sa'yo, hindi kasaling sumulat ng Biblia yung mga binasa mong author.
Okay. Ito, next question na lang, brother. Sabi mo, saan mababasa sa Biblia, saan sa mababasa sa Biblia na si Moises nagsulat ng libro? Saan? Di ba yung sa Pentateuco, yung lima? Hindi, Biblia yung sagot. Tanong ko, Biblia. Anong talata? Anong talata? Who wrote Genesis? Moses, the author of Genesis. Moses was prophet who was called by God, led by the children of Israel out of bondage. Okay na siguro, brother, kasi yung topic natin, brother, malayo na tayo. Okay na yun. Tama lang yung tanong ko. Okay na yun. Okay, sige. Panahon mo naman ngayon para tumindig. Ikaw naman, brother. Okay. Okay, ito, salamat sa ating kaibigan na si Chai Chister, no? Ito idolo natin. Pambansang tagapayo yata ito si Brother Chai. Ito no, wala namang tinarin taong bayan lang. Sorry, nasigit lang ako. Yung tinarin taong bayan lang ako, hindi ako pambansang tagapayo. Sorry, na-interrupt ka. Sorry, sige tuloy. Okay, ito sa nilatag ko kanina, Catholic Church founded by Jesus Christ, ginamit ko na itong mga references ko dito, mga libro ng mga Sabadista, kasi bakit ko to ginagamit yung babasahin ng mga Sabadista? Kasi para hindi naman po bias kay Brother Chis, ginagamit ko ito yung mga doktor of philosophy ng DepEd, kasi tayo'y lahat nag-aaral, pero nagtataka ako bakit sabi ni Brother Chai kanina, sinungaling na yung mga PhD, dictate talaga niya sinabi na nagsisinungaling yata yun, ba yun yung sinasabi? Tutol siya sa mga sulat ng mga PhD. Sabi niya, hindi kasi 2,000 taon na yun ang palusot niya. Sabi ko, kung hindi si Kristo nagtatag ng Iglesia Katolika, sino? Sabi niya, hindi niya alam. Kaya tinanong ko siya kanina, bakit ka naging negatibo at wala ka naman palang alam? Hindi niya alam. Bakit? Ako ang naging affirmatibo. Kaya nga, naglatag ako kanina ng mga Bible verses na gumagamit ako ng mga standard references. Bakit? Patutunayan eh. Ano ba ang definisyon ng patutunayan? Hindi ko naman patutunayan kung babasahin ko. Pinatutunayan kung nasa Biblia ang Catholic Church. Paano natin papatunayan? Para din yung, kaso ba? Kailangan kumukuha tayo ng maraming mga witnesses. Kaya nga gumagamit ako ng mga references dito. Gumagamit tayo ng references para mayroon tayong mga witness. Ano ba sabi ng Panginoon? 2 o 3 witness, yan ay totoo. Ba, yan, katotohanan pag mayroon tayong witness. Kumbaga sa kaso mga kapatid, panalong-panalo ang katotohanan. Panalong-panalo sapagkat sobrang sa 3 witnesses ko dito na mga standard talaga na references mga kapatid. Napakatibay ng ating latag kanina. Pero sabi ni Brother Chai, hindi niya alam. Sabi niya kanina, hindi niya alam kung sinong nagtatag ng Catholic Church. Hindi niya pala alam. Kaya nga, tumindig tayo dito, hindi niya tatanggapin. Wala naman tayong problema kasi hindi natin pwede mapipilit si Brother Chai. Pero ang katotohanan, tanggapin man o hindi ng ating kapatid ni Chai, ang Catholic Church talaga ang tunay at tatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sinabi ko kanina, tinanong ko siya kanina, yun bang Roma 16:16 na mababasa na iglesia ni Kristo? O yan ang totoo. Sabi niya kasi dapat mababasa sa Biblia. Sabi naman niya kanina, hindi daw yon. Yung kang Mr. Surano, hindi daw yon. Hindi rin daw yon. Paano yan? Sabi ko kanina, para sa katotohanan, sabi ko, saan ba dapat umanib ang tao? Sabi, wala siya may turo kasi sabi niya, baka member no daw. Hindi, tama naman si Brother Chai. Kasi baka magmali-mali pa si Brother Chai, no? Kasi sabi niya kasi sa akin, hindi niya alam bakit siya naging negatibo sa topic na to na hindi naman pala niya alam. Dapat alam niya. Ganito yan eh. Debate kasi yan eh. Tinitindigan ko, si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Si Kristo talaga ang nagtatag. Bilang negatibo siya, dapat, ito ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Ito, kaya nga hindi kasi si Talculano nagtatag niyan, Brother Jomel. Hindi naging ganyan ang yan. Ang latag niya bilang negatibo. Diba? Kitang-kita mga kapatid ang katotohanan. Marami tayong ginagamit na references eh. Marami tayong references na nagpapatunay na ang Iglesia Katolika ang tunay at tatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayong mga Katolikong, mga followers ni Brother Chai, mag-aral kayo. Diba? Kaya nga, kailangan natin, ano ba sabi ng Panginoon? Isaiah chapter 41 verse 4, ano sabi ni Isaiah? Read the history and see. Bakit? Bakit sinabi ito ni Isaiah? Sabi ng Panginoon dito sa San Juan
Kapitulo 21. Ano ba sabi dito? Bakit tayo magbasa ng mga history? Bakit kaya? Titingnan natin ang banal na kasulatan. Ito, 25. Ito, babasa natin dito. Now, there are many other things that Jesus did. Ang ginabuha, if they were all written down one by one, I suppose that the whole world could not hold the books that would be written. Hindi pala magkakasya mga kaibigan kong kapatid. Kaya yung sabi nila, pag hindi mababasa sa Biblia, hindi totoo. Yan ang mali talaga pag ginagamit yan. Sabi ko kanina ni Brother Chai, pag hindi ba mababasa sa Biblia, hindi katotohanan. Sabi niya, hindi naman ganyan. Sangayon pala si Brother Chai na mayroong katotohanan na hindi isinulat sa banal na kasulatan. Diba? Tumpak. Ang ganda-ganda. Kaya nga gumagamit tayo dito. Libro. Mga prominente na mga historian, Dr. Sonia Zaide. Diba? Bakit ayaw natin? Kung ayaw natin maniwala sa history, sa mga sulat ng mga taga-DepEd, na mga Doctor of Philosophy, huwag na kayong mag-aral. Ha? Yung ayaw maniwala sa mga sulat ng mga historian, huwag na kayong mag-aral. Yan. Hindi kayo makakapasa, hindi kayo makagraduate pag ayaw ninyong paniwalaan ang history. Pag kayo mag-aral, huwag kayo mag-aral. Madali lang yan mga kapatid. Kung ayaw ninyong maniwala sa mga history ng mga ito tulad dito libro ng ng ikatlong taon na sa DepEd, huwag inaanyaya ko po kayo, huwag na kayong mag-aral, ha? Huwag ninyong mag-aral kasi ayaw naman kayong maniwala ito. The New Book of Knowledge. Yeah? Ayaw, di ba? Hindi basta-basta mga author ito, mga kapatid. Mga professor sa Amerika ang sumulat nito. Ito. Hindi, di ba? Yan. Tapos ngayon, ayaw ninyong maniwala sa history, edi wag na kayo mag-aral. Sa lahat ng mga ayaw maniwala sa mga standard, sa mga history, sa kasaysayan ng ating mundo, wag na kayo mag-aral. Kaya nga, sabi ng Panginoon, read the history and see. Kaya gumagamit o bumabasa si Brother Jomel ng mga history. Ha? Kaya mga kapatid, natindigan natin ang ating topic ngayon. Tindig na tindig. Sapagkat hindi tinutulan ng Brother Chai na si Kristo. Ay, tumututol siya pero sabi niya hindi niya alam kung sinong nagtatag. Hindi niya alam. Di ba? Kaya nga, ang katotohanan, babasahin natin muna ang Biblia. Brother Chai, malapit ako, Brother Chai. Sige lang, brother. Enjoy. Ito. Babasa tayo ng sa John chapter 8. Ano ba dito sabi ng, ano ba ang katotohanan dito? Babasahin natin dito sa 32. Ano sabi dito? You will know the truth, and the truth will set you free. Sana naman mga Katoliko. Ito ang pagtitindig ko dito para sa mga Katoliko, kung mga kababayan. To all Catholic, Filipino Catholic, sana po aralin ninyo ang ating pananampalataya. Mahirap na. Sabi ni Brother Chai, kung tayo po'y mapunta sa mali, baka tayo lahat may imberno. Kaya mga kapatid, aaralin po natin bilang Katoliko, dapat alam natin kung sino ang nagtatag ng ating pananampalatayang Katoliko. Sapagkat si Kristo ay Katoliko. Huwag natin kalimutan, si Kristo ay Katoliko sapagkat ang kanyang simbahan para sa lahat ng bansa. Kaya nga Katolik. Siguro, dito na lang tayo, Brother Chai, para Sige. Ano ba susunod dito, Brother Chai? Okay, sige. Ako naman ko cross-examine, brother. Ako naman magtatanong. Okay, ang una kong tanong sa iyo, brother, ganito. Ang sabi mo, kaya mo binasa yung mga libro na binasa mo, sabi mo rito, ito, sinulat ko, parang kaso, kailangan ng mga witnesses. Tapos, ang sabi mo, sabi sa Biblia, na totoo naman to, 2 o 3 witness, sabi mo. Naniniwala naman ako. Yan. Tantanong ko sa iyo, ano ba ibig sabihin ng witness? Saksi. So, tatanong. Ano ibig sabihin ng saksi? Saksi nga, witness. Ano ibig sabihin nun, brother? Alam ko yung salita. Alam ko pag tinranslate mo sa Tagalog o sa English. Pero ang tanong ko sa iyo, ano meaning ng salita? Nagpapatotoo. Totoo ang nilatag ko. Kaya nga, gumagamit ako niyan.
Saksi Hindi, witness, yan ang tanong. mga saksi hindi naman kailangan pang magpatotoo pag hindi tinatawag sa korte. Tama. May mga saksi hindi kailangan magpatotoo pag hindi pa tinatawag sa korte. So kahit hindi sila tawagin sa korte, saksi pa din sila. Tama. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano ibig sabihin ng saksi? Ano meaning ng salitang saksi? Sinagot na kita. Next question. Sagot na kita. Susunod Hindi mo pa ako Tinanong sinasagot, na- brother. Ano meaning ng salitang saksi? Nakakita. Oh, Yan. yan. Yan, sana yan. Yan, Witness na. malinaw. Maliwanag. Ang sabi mo, ang meaning ng saksi nakakita. Yan bang mga sumulat ng libro nakakita ba yan kay na Kristo at sa mga apostol? Okay. Yung mga binasa mo. Okay, ato topic na tayo dyan, brother. Hindi naman tayo, Hindi tayo ko naman topic, yan. brother. Ang pinatutunayan mo, katibayan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang Oo. binasa mo, mga references ng mga doktor at saka mga PhD na nagpapatunay sa Katoliko. Ang tanong ko sa iyo, yung bang mga sinasabi mong saksi, nakita pa niyan si Kristo? Hindi Okay. tayo topic, ang brother. Sinusundan lang kita sa iyo galing yung premise. Ito, sagot. Hindi niya nakita, pero yung mga, yung sa binabasa, nakikita. Kasi kung hindi nakita, hindi makababasa yan. Kaya nag-aaral ang mga yan. Kaya nga, nakakita sila ng katotohanan. Yung Kasalita hindi nakakabasa. Brother, nakakabasa nga ang bulag eh. Ang tawag, braille. So, ang Okay. tanong ko sa iyo, ito bang mga kinukuha mong saksi na ang sabi mo, ang ibig sabihin ng saksi ay mga nakakita, yan bang mga saksi na yan, nakita ba nila si Kristo at mga apostol? Sagot, no. Pero yung mga alaala nila, yung kasaysayan na nagsasabi, nakikita nila, yun. Kaya, kung hindi nila nakita yung mga history, Ibig sabihin, tatanggapin sa korte pag mga kasaysayan lang pala ang dala ng saksi. Depende. Depende sa Mag-cite ka citizen sa akin yan. ng batas na pwedeng tanggaping saksi yung hindi nakakita, hindi nakarinig at nakabalita lang galing sa history. Sige. Okay. Mag-cite ka sa akin ng batas na pwede pala yan. Kasi No, ang depende yan sa establish sa batas, yung credibility ng saksi, na totoong nandun siya, totoong nakita niya, totoong narinig niya. Pero itong mga saksing kinuha mo, mga hindi nakarinig, hindi nakakita, mga nakabalita lang. Pwede bang saksi yan? sagot. Yes, kasi nga nag-aral sila. Kaya nga, So, naging pagka isang nag-aaral ka professor pala, yan. pwede ka ng saksi kahit di mo nakita, kahit di mo narinig. Okay, sagot. Ito sagot ha. Depende nga yan kung sa ganyan na sitwasyon, hindi pwede yung ano. Maraming cases kasi yan, kapatid. Hindi natin yan pwedeng ipalagay yung isang sitwasyon sa ating topic ngayon, brother. Okay, Brother sige. Jai. Ganito yan. Saan mo ngayon mababasa sa Biblia na pwede pala na sumaksi kahit nakabalita ka lang? At pag Okay, nag-aral, sagot. katulad ng sinasabi mo. Sige. Ah, Kasi alam mo, ang tawag dyan sa Pilipinas, chismoso. mm. Yan ang tawag dyan. Nakabalita lang, tapos itinatawid yung balita sa iba. Hindi ka naman nakakita, hindi ka rin nakarinig. Ipinabalita mo ngayon sa iba, yung bagay na nabalitaan mo lang din, o baka naisip lang ng isip mo, tapos wala ka naman talagang referensya. Kaya tignan mo, yung mga pinagbabasa mong kalilitaw-litaw lang ng mga PhD at mga doktor, wala silang reference sa sinabi nila eh. Wala eh. Sila lang nagsabi doon sa sarili lang nila. Eh ang nakasulat sa Biblia, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Ano tanong mo? Ano tanong? Ang tanong ko sa iyo doon, saan mo mababasa sa Biblia na tinatanggap pa lang saksi, kasi ang sabi mo, ang 2 o 3 saksi, witness, tinatanggap na yan. At totoo, ang sabi mo. Ang sabi ni Pablo sa Biblia, 2 o 3 saksi. Ang tanong ko sa iyo, saan mo mababasa sa Biblia na tinatanggap pa lang saksi kahit hindi nakakita, hindi nakarinig at nakabalita lang o naimbento lang yung kwento? Sige, saan Okay, mo ito mababasa sagot. sa Biblia na tinatanggap pa lang saksi, yung hindi nakakita at hindi rin nakarinig? Sige. Okay. Ito sagot ko. Hindi yan mababasa sapagkat galing yan sa iyo. Hindi pwedeng isulat. Ang galing sa iyo, brother. Sa iyo galing yun eh. Ang sabi mong saksi nakakita, di ba? O, di ba sa Sa'yo atin? galing. Nanong ko sa iyo yun, ikaw ang sumagot nung ang sabi mo, ang saksi nakakita. Kaya nga tinatanong ko sa iyo kung saan makababasa sa Biblia na pwede palang sumaksi katulad nung ginagamit mong reference, yung mga hindi naman pala nakakita at hindi rin nakarinig. Okay. Ito sagot ko ha. Bakit hindi pwede sila? Kasi sapagkat nag-aaral sila eh. Inaral nila yan. Propesyon nila yan. Kaya naging saksi sila. Kaya nga naging professor. Hindi yan sila maging professor kung hindi nila yan inaral. Hindi yan papasa eh. Kaya nga sabi ko, brother Chay, pag ayaw ninyong maniwala kayo, brother Chay, wag na kayo mag-aral. Yan lang ang sagot ko. So ibig sabihin pala, kapag ka pala nag-aral ka, pwede ka ng saksi kahit hindi mo nakita, kahit hindi mo narinig. Okay, sagot. Depende nga yan sa sitwasyon eh. Sabi ko kanina, maraming cases. Para bumabalik nga ako dun sa mismong meaning ng saksi eh. Kaya kita mo, pansinin mo, tinanong ko sa iyo kung ano ibig sabihin ng salitang saksi. Para hindi mo ako madaan sa depende. Hindi mo ako pwedeng daanin sa depende. Bakit? Kasi ikaw yung nagbigay ng definition ng salitang saksi. Ang sabi mo, ang saksi nakakita. Yan bang mga kinuha mong saksi? Mga nakakita ba yan o mga palsipikadong saksi?
dahil lang nag-aral, pwede pala yun, dahil lang nag-aral, pwede ka na kayong saksi, kahit hindi ka naman nakakita, hindi ka rin nakarinig, nag-aral ka lang. Ano ngayon ang labas? Ang labas pala, kahit sino pwedeng sumaksi sa korte. Di ba ganun ang labas? Ngayon, ang tanong ko sa'yo, saan mo mababasa sa Biblia na tinatanggap nila Pablo, tinatanggap nila Pedro, tinatanggap ni Kristo na saksi yung hindi nakakita at saka hindi nakarinig? Sige. Okay, wala yan sa Biblia, Brother Chay. Ayan, okay, so malinaw, hindi sitwasyon- pwedeng saksi yun, tama? Okay, Malinaw tayo, hindi pwedeng saksi, tama? okay, ito, sagot ko ha. Sumagot muna ako, Brother Chay. Sige. Parang nagmadali kaya ata, Brother Chay. Ito ha, sagot ko ha. Kaya nga, kung sa sitwasyon na ganyan na sitwasyon, hindi maging saksi. Kung sasabihin natin, itong mga author nito, yung ginagamit ko dito, nakakita ba sila ni Kristo? Siyempre, hindi in literal. Sabi mo nga kanina, almost 2,000 years ago na buhay si Kristo. Tapos itinatanong mo kung nakikita ba sila. Hindi yan ang topic natin. Ang pinatutunayan ko, Roman Hindi, Catholic Church. sabi mo founded kasi, by Christ. brother, to, para maliwanag tayo ha, sa'yo nang galing itong idea, napapansin mo, sinusundan lang kita, ikaw ang nagsabi, ang sabi mo kamo, at isinulat ko ito, pwede i-playback ito pagkatapos, parang kaso, may mga witness. Tapos ang kinuha mong mga witness, hindi pala mga nakakita at hindi rin nakasaksi. Tinanong pa kita kung ano ibig sabihin ng salitang witness. Ang sabi mo, nakakita. Bakit ka kumukuha ngayon ng saksi na hindi naman pala nakakita? Kung ang ibig palang sabihin ng saksi galing sa'yo, mga nakakita. Sige, brother. Bakit ka kumukuha ng mga saksing hindi naman pala nakakita? Kung para sa'yo pala, ang ibig ng sabihin ng saksi nakakita. Sige. Okay, ito sagot ko. Hindi sila nakita, kaya nga nag-aaral sila. Yung mga natutunan nila sa mga pag-study nila ng history at kasaysayan na pinatutunayan ng unang mga tao, kasi kasaysayan yan eh. Kaya nga sinabi ni Science, basa kayo ng history. Kaya nga naging professor itong mga author nito, hindi ito maging professor kung hindi tinatama yung mga references nila. Kaya nga Ang ibig mo bang isa- sabihin, ang ibig mo bang sabihin, kapag ka pala nagbasa ka at nag-aral ka, pwede ka ng saksi? Depende. Depende yan kapatid. Depende yan sa saksi. Oo lang o hindi, brother. Ano? Oo lang o hindi. Ibig mo ba sabihin, kahit hindi ka pala nandun at wala kang narinig, ang meron lang, nag-aral ka lang, pwede ka na palang saksi. Oo o hindi. Hindi. So hindi pala pwedeng maging saksi ang mga yan ng mga pinagbabasa mo, tama? Mali yan. Bakit? Bakit mali? Sapagkat kaya nga inaral nila eh. Tulad So pag natin inaral ngayon, mo pa na, brother. pwede ka na saksi. Tama? Depende sa sitwasyon nga sinasabi ko. Yung Hindi, question mo hindi. is irrelevant yan. Humanap kapatid, ka ng kapatid natin. dictionary na pwede palang saksi ang nakabalita lang at nag-aral lang. Sige. Kasi ikaw ang nagsabi ng definition na ang saksi ka mo nakakita. Tapos ginamit mong halimbawa, itong mga tao na to, ng mga pinagbabasa mo yung mga libro nila, yung mga tao na yan, kalilitaw-litaw lang dito sa mundo, mga doktor at PhD, na ang sabi mo, pwedeng saksi ang mga yan. Ngayon, ini-establish ko lang sa'yo kung anong klaseng saksi ang mga yan. Yan pala, mga saksi na mga hindi nakakita, hindi nakarinig, nakabalita lang ng istorya at nag-aral lang. Pwede palang saksi, ano? Yes, tama. Naging saksi sila. Saan mo mapapasama yung dictionary na pwede palang saksi kahit wala ka naman sinasaksihan? Nakabalita ka lang. Yan tawag ko dyan, chismoso. Okay, sagot na ako. Sige. Sagot na ako. Sige. Sagot na ako ha. Pwede sila maging saksi sapagkat nag-aaral sila. Kaya nga naging professor yan eh. Bigyan mo nga ako ng Wait lang, reference. wait Saan mo nga lang, hanapin brother. yan? Kasi opinion mo lang yan, brother eh. Wala kang mababasang ganyan kahit saan. Kahit sa Biblia o sa dictionary, hindi mo mahahanap kahit saan na ang saksi pala pwede nakabalita lang. Okay, sagot ko ha. Sagot ako. Sagot ko. Sige. Bakit tayo maniniwala Bigyan mo sa ako saksi ko? para di sa'yo. Bigyan mo ako ng dictionary o reference na pwede palang maging saksi yung nakabalita lang. Sige. Okay, sagot ko ha. Ito, yung nag-aral nga, sabi ko, kung maniniwala ako sa iyo, kung maniniwala ang tao sa iyo, mas dapat maniwala ang tao dito sa mga author ito, mga professor ito. Brother, ini-establish mo yung credibility ng mga binasa mo, ang sabi mo saksi. Tinanong kita kung ano ba ibig sabihin ng saksi, ang sabi mo nakakita. Ngayon tinatanong kita kung yung mga references mo ba, ang mga sumulat ba niya nakakita, ang sagot mo naman hindi. Ngayon, hinahanapan kita ngayon, bigyan mo akong justice. Saan mo mababasa ang dictionary o kahit na anong libro na pwede palang sumaksi basta nag-aral lang, kahit wala siya doon, kahit wala siya nakita, wala siya narinig, nag-aral lang, pwede pala siyang saksi. Kasi ang saksi, ang sabi mo, sa'yo galing, nakikita. Sige, saan mo ngayon hahanapin yung dictionary na pwede palang saksi nakabalita? Kasi ang tawag ko dyan sa mga sumasaksi ng ganyan, ang tawag dyan, chismoso. Nakabalita lang yan eh. Wala naman siya doon. Ito pa mas malala. Ang sabi ni Kristo,
Ang sabi rin ng Diyos sa 10 utos, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Ang sinasaksihan, nakita, narinig. Kaya tinatanong ko sa iyo ngayon, saan mo bababasa sa kahit saang libro sa buong mundo na pwede palang sumaksi ang nakabalita lang? Sige. Ito sagot ko Ito sagot ko. Sige. Sumasaksi ka nga, Brother Chai. Hindi mo nga alam eh. Hindi ako sumasaksi, brother. Hindi ako sumasaksi. Nagbabasa lang ako. Nagbabasa lang ako. Pwede mo sabihin chismoso ako. Bakit? Nakikibasa lang ako. Nakikipamalita lang ako sa mga bagay na nabasa ko eh. Pero hindi ako sumasaksi kahit kailan. Bakit? Wala naman ako doon ng panahon nila eh. Wala ako doon ng panahon nila. Kaya nga tinatanong ko sa iyo, saan mo ngayon mababasang libro sa kahit saan sa buong mundo na pwede palang sumaksi kahit nakapalita ka lang, nakachismis ka lang? Sige. Okay, ito sagot ko. Irrelevant yung question mo, brother. Malayo na tayo sa topic niyan, brother eh. Tututulan mo, brother. Yung si Cristo. Ang topic, pinatutunayan mo na ang Iglesia Katolika ang totoo na tinatag ni Cristo. Ngayon, ang ginagamit mong reference na ang sinasabi dun sa mga reference mo, si Cristo ang nagtatag ng Katoliko, yung mga reference na ginagamit mo, hindi naman galing kay Cristo at sa mga apostol eh. Yung mga reference na yan, galing sa mga taong kalilitaw-litaw lang, wala pang 100 taon na nakakaraan. Kasi, eto sigurado ko sa iyo, mismong si Rizal ang nagsulat, at si Rizal mismo na pambansang kayanin natin, tutoy sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mismong si Rizal na pambansang bayani natin. Kung maniniwala na rin lang naman ako sa isa sa mga taong lumitaw, kalilitaw-litaw lang dito, maniniwala na ako kay Rizal kaysa dyan sa mga pinagbabasa mo. Si Rizal mismo may rebulto sa iba't ibang parte ng mundo, pinagtitiwalaan ng maraming mga bansa sa iba't ibang mga panahon. Ito sigurado ko sa iyo, brother, yung mga kalilitaw-litaw lang na tinatawag mong saksi, mga bulaang saksi yan, brother. Mga bulaang saksi. Okay na? Okay, sige. Ngayon, ako naman ang titindig. Sige. Ngayon, ganito mga kapatid, mag-iingat kayo sa mga pansipikatang saksi. Bakit? Kasi marami namang saksi na lumitaw sa mahabang panahon eh. Pero ang totoong saksi, mga nakakita, mga nakarinig. Kaya nga kung babasahin mo yung gawa, nung si Judas, papalitan na, basahin nyo na, tsagain nyo na sa gawa 1, kapitulo 1. Nung si Judas, papalitan na, ang inihiwalay nila para makasama nila, yung mga sumaksi din, mga kasama ni Kristo, na sila Matyas at saka yung isa pa. Ganon sila kung pumili. Ang saksi ang pinag-uusapan, mga nakakita, mga nakarinig. Hindi nakabalita lang. Mag-iingat kayo sa mga kukunin ninyong saksi, mga kababayan. Bakit? Kasi, ang sabi ng Diyos, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Ngayon, ano ba ang katotohanan? Yung nakasulat din sa Biblia. Ang iyong salita ay katotohanan, ang sabi ng Diyos sa Biblia. Yung salita ng Diyos, ang katotohanan. Ito ang sinasabi ng Diyos tungkol sa bagay na may kinalaman doon sa pagtatatag niya ng sarili niyang iglesia. Kaya ito, babasahin ko sa inyo sa isang talata ng Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin, huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ang nakasulat sa Biblia, yung bayan ng Diyos, yung mga tao ng Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Kaya nga kung babasahin mo unang Korinto 1:1, si Pablo, apostol ni Kristo ito sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kita mo? Ang nakasulat sa Biblia, iglesia ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga tao ng Diyos at yung bayan ng Diyos tinatawag sa pangalan ng Diyos. Hindi sa pangalan na naimbento lang o naisip lang ng kung sino man. Ngayon, tatanungin ako, bakit hindi mo alam kung sino, tumitindig ka pala, hindi mo alam kung sino nagtatag na Iglesia Katolika? Hindi ko talaga alam. Bakit? Kasi mismo si Kristo at saka mga apostol, walang banggit tungkol dyan. Walang banggit si Kristo at mga apostol tungkol sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walang ganon. Ang nababasa, Roma 16:16, magbatian kayo ng banal na alik, binabati kayo ng mga Iglesia ni Kristo. Unang Korinto 1:1, ikalawang Korinto 1:1, iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Nung mapunta ng Galacia, iglesia ng Diyos na nasa Galacia. Nung mapunta ng Samaria, iglesia ng Diyos na nasa Samaria. Nakita mo Pilipinas? Ang pangalan, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Bakit? Kasi mag-amang na yan eh. Ano ibig sabihin? Ipapangalan nila sa kung ano man? Hindi, papangalan nila siyempre sa sarili nila. Pag magtatayo ka ng kahit na pangalan mo lalagay ito, pangalan. Alam mo, kung bumili ka ng bahay, kaninong bahay yan? Bahay ni Chester. Kaninong sekretarya? Sekretarya ni Chester. Kaninong pinggan yan? Pinggan ni Chester. Ganun ko simple konsepto. Kaya kita mo mga kababayan, pinapahanap ko kung saan nababasa sa Biblia yung salitang Iglesia Katolika Apostolika Romana o kahit papano man lang, kahit man lang babasa mo sa Biblia na yun yung tinatag ni Kristo. Wala kang babasa ganun eh.
Ba't walang mabasa? Kasi kumuha ng isang salita, ipinangalan sa mga sarili nila, ano ngayon ang pinagkaiba mo sa mga born again? Kumuha ng kahit na anong salita, tapos ipinapangalan sa mga sarili nila, yun na daw yung totoo. Alam mo, simple ang konsepto, Pilipinas. Simple ang konsepto. Yung mga tao ng Diyos, huwag nyo kakalimutan, 9:19 ng Daniel. O Panginoon, dinggil mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, o Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Hindi sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Okay, tapos na ako tumindig, brother. Welcome ka na ngayon na magtanong. Okay, tanong pa? Sige. Huling tindig na to. Ikaw na magtatanong. So, dalawa naman na tayo. So, nakaisang tanong na ako sa'yo. Nakaisang tanong na rin. Brother, sa ano? Bali, ito na yung last, brother. So, nakatindig ka ng dalawa. Nakatindig din ako ng dalawa. Nakatindig ako ng dalawang tanong. Tapos, ikaw na yung huli magtatanong. Tapos, closing na tayo. Sige, brother. Go. Tanong ka na. Welcome na ako, patanong. Okay, sabi mo, sinabi mo kanina yung mga sinungaling yung mga PhD. Tama ba yun? Hindi. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabing sinungaling PhD. Wala akong sinabing ganun. Ang sinasabi ko, gaya din lang sabi mo, yung mga saksi nakakita. Yung mga yan, hindi naman nila nakita eh. Diba? So, hindi sila qualified na saksi. Ikaw ang naglagay ng standard, brother, na ang sabi mo, ang saksi nakakita. Yung mga yan, na mga kinuha mong references, mga hindi nakakita. Therefore, hindi sila pwedeng saksi. Yun ang sagot ko ron. Wala akong sinabing sinungaling ng PhD. Walang ganun. Okay. Ito isa sa masulat sa mga PhD. Sabi mo, hindi sila nagsisinungaling. Sabi mo, hindi Wala sila akong sinabing hindi sila nagsisinungaling, brother. Ayan ang hirap sa'yo, di ka kumukuha ng ballpen at saka papel eh. Wala akong sinabi, hindi sila nagsisinungaling. PhD, hindi nagsisinungaling. Baka hindi mo alam kung paano magsuwato ng mga anak yung mga paminsan-minsan kailangan mo. Diba? Okay. Walang brother, walang taong hindi nagsisinungaling. Nakasulat mismo sa Biblia, lahat ng tao sinungaling, ang Diyos ang totoo. Ito, babasahin ko ha. Ang kasaysayan ng banal na Imperyong Romano ay kakibat ng pagyabong ng simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay itinatag noong unang siglo ni Jesucristo. Ang tanong, ano ba ang narinig mo sa binasa ko? Si Kristo ay nagtatag ng Katoliko o hindi? Nakarinig ko naman na si Kristo ay nagtatag ng Katoliko. Sabi nung kung sino man yung reference mo. Pero hindi si Kristo, may sabi niya, brother, kahit ano kaya mong sabihin, sinabi ni Kristo, kahit hindi naman. Noong unang panahon pa nila ginagawa yan, brother eh. Diba? Maraming mga nagsisisaksi na hindi katotohanan. Kaya nga sinabi, huwag ka sasaksi, hindi katotohanan eh. Hindi katotohanan yan, brother. Hindi katotohanan yan. Sinabi lang yan kung sino mang author nakalilitaw lang. Kaya nga gaya nga na sabi ko sa'yo, uulitin ko lang, kasama to sa pagsagot ko. Uulitin ko lang. Kung may paniniwalaan na rin lang naman akong aral na tao at PhD na tao, mas maniniwala na ako kay Rizal na pambansang bayani natin at kinikilala ng buong mundo kaysa dyan sa author na yan, nakalilitaw-litaw lang naman, hindi naman kilala sa ibang bansa. Okay, ito. Sabi mo, nung mamatay si Rizal, ano ba ang kanyang reliyon? Katoliko? Hindi ko alam. Ito. Hindi ko alam. Kasi ang pinagpapatay sa kanya, mga praile, katoliko. Ba't nyo pinapatay yung sarili nyong kaalyado kung si Rizal pala, katoliko din pala? Ba't pinapatay nyo yung kaalyado nyo? Ano yan? Ito tanong ko, Brother Chai. Sabi mo, si Rizal, hindi katoliko. Tama ba yung ano? Ang sabi ko, hindi ko alam. Ay, hindi mo alam? Hindi. Okay, ito tanong ko ha. Nung si Rizal ay mamatay, katoliko ba siya o membro siya ng Iglesia ni Cristo na simbahan? Hindi ko alam. Hindi, pili ka. Hindi ka pwedeng mamili. Ano, mag-iimbento ako ng kwento ni Rizal? Ganun din naman na ginagawa ng Katoliko eh. Ano, parehas ko na rin ngayon ng Katoliko. Ganun gusto mong pagawa sa akin? Pumarehas ako sa Katoliko na nag-iimbento ng kwento. Hindi mo alam. Okay, ito tanong. Ito tanong. Sabi mo kasi si Jose Rizal, maniniwala ka kay Jose Rizal. Sabi mo, maniniwala ka. Kaya dyan sa reference mo. Kung may mababasa ako na si Jose Rizal ay Katoliko, tatanggapin mo ba na si Kristo ang nagtatag ng Katoliko? Yes or no? Wala namang kinalaman yung sinabi ni Rizal sa Katolisismo eh. Sa sinabi ni Jesus eh. Brother, hindi nagme-make sense yun. Kasi para maging authority isang bagay, kailangan nanggaling mismo dun sa tao o dun sa Diyos. Diba? Hanapin mo kasi sa Biblia. Yan ang hirap sa iyo eh. Hanapin mo sa Biblia. Sinundan lang kita kay Rizal. Sabi mo, maniniwala ka kay Rizal. Hindi ganun ang pagkakasabi ko. Ang sabi ko, mas maniniwala ako kay Rizal kaysa dun sa reference mo. Hierarchy yun, brother. Bakit? Ang nakasulat sa Biblia, una muna kaming susunod sa Diyos bago sa tao.
Ano ibig sabihin? Ang mga apostol sumusunod din sa mga tao. Pero mauna muna din ang susundin ng Diyos. Ganon din naman ako. Naniniwala ako sa mga tao. Pero mas mauna akong maniniwala sa Diyos kaysa sa mga tao. Pag nagkakontrahan ang Diyos at ang tao, mas maniniwala ako sa Diyos kaysa sa tao. Pero between Rizal at saka yung PhD na sinulat mo, mas maniniwala ako kay Rizal. Hindi ang ibig sabihin nun, pag si Rizal ang nagsabi, maniniwala na kagad. Hindi ganon, brother. Hindi ganon. Pag nagkontra ang Diyos at saka si Rizal, mas paniniwalaan ko ang Diyos. Okay. Diyan sa Mateo 16:18, Sige. nasabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Oh. At ang tanong ko dito ngayon, anong iglesia yan? Iglesia ba yan na Iglesia ni tinatag Cristo. ni Felix Manalo o iglesia na tatag ni Soriano? Hindi ganun. Hindi ganun, brother. Hindi yung dalawa na yun. Sige, ganun na lang tayo. Yung dalawa na yun, kalilitaw-litaw lang yan. Yung tinutukoy na iglesia ni Cristo doon sa Roma 16:16, 2,000 taon na nakasulat yung brother. So, hindi alin doon sa dalawa. Yun ang sagot ko sa'yo. Hindi alin doon sa dalawa. Okay. Kaya nga dito topic natin, Brother Chay. Truth Church topic natin dito eh. Kailangan ng mga tao, Brother Chay, na malaman kung anong iglesia ang tunay na dapat aniban ng mga tao. Alam mo ba kung anong iglesia ang dapat aniban? Alam mo ba? O, alam mo ba? Yes or no? Hindi. Sunod na tanong. Ano ka ba, Brother Chay? Kristiyanos ka? Yes or no? Gusto ko sabihin Kristiyano ako. Kaso, ang mga Kristiyano kasi sumusunod kay Kristo. Marami akong kasalanan eh. So, masasabi ko siguro, wala, ordinaryong taong bayan, hindi ko ma-label yung sarili kong Kristiyano. Bakit? Kasi baka mamaya maging kasirahan sa Kristiyano pag sinabi kong miyembro ako ng Kristyanismo. Ako mismo, umaamin na marami akong kasirauluhan, kasalanan at kung ano-ano pa. Ito nga lang iniinom kong cobra, hindi ko na maituring sarili kong Kristiyano eh. Bakit? Alam ko namang nakakasira sa katawan ko yan eh. Pero ang pinopromote ko, magbasa ng Biblia mga tao. Yun ang pinopromote ko. Hindi ko pinopromote yung kung ano man yung paniwala ko. Ang pinopromote ko, kung ano yung nakasulat, yun ang basahin natin. Kaya nga tignan mo, nung itinindig mo yung tungkol sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, tinanggap ko yung hamon mo, establish ko muna na seryoso ka talaga, kaya tinanggihan muna kita ng mga bandang umpisa. Nung medyo parang, alam mo yun, parang medyo, alam mo yun, tumitigil ka na ng pangungulit sa akin, tinanggap ko na ngayon yung hamon mo. Pero ang importante kasi sa akin, ma-establish ang mga tao magbasa ng libro. So, yun ang sabi ko. Dito sa aming bansa. Okay na yun, Brother Chay. Okay na yun. Salamat. Next question. Okay na yun. Hindi na ako tatanong. Okay. Sige, brother. Parting words, gusto ko sa iyo muna manggaling tapos ako yung pinakahuling magsasalita. Kasi, live ko naman ito eh. Ikaw muna. Parting words, ano masasabi mo sa mga kapwa-tao natin? Sige, go. Okay. Una-una, pasautat mo na, brother. Okay lang? Sige lang, brother. Pag-support naman sa page nila Brother Chongs, sa page nila Father Darwin Gidano. Follow kayo po sa kay Father Darwin, Brother Eugene. Hindi ako nagpo-promote sa aking page kasi hindi ako nakapokus sa social media, busy ako sa trabaho eh. Sa kanila na lang at sa mga kapatid natin na mga Katoliko, Kristyano. Sana patuloy na tayo mag-aaral ng ating paniniwala. Siguro short time lang Brother Chay kasi maulan dito sa amin, malakas ang ulan dito sa amin, maingay. Yun na lang siguro. Hindi naman narinig. Salamat, Brother Chay. Salamat talaga, Brother Chay, sa lahat ng pagtanggap mo sa yung discussion natin. Friendly discussion. Maraming salamat. At followers mo ako. At inspired ka talaga yung mga birada mo, yung mga, kaya nga tinatawag kita pabansang tagapayo. Kasi marami ka talagang mga, magandang payo na dapat sundin ng mga kabataan. Yun lang talaga yung sa religion ng binibirahan mo yung Katolik kasi parang hindi ko nagustuhan kaya nga naging napunta tayo dito sa diskusyong ito, Brother Chay. Ito lang siguro, Brother Chay. Salamat mo sa mga kaibigan. Dapat uunahin natin ang pagkaintindihan at pagmamahalan at pagre-respeto sa bawat isa. Yan ang importante. Magmamahalan tayo lahat-lahat sapagkat isa lang ating punto makalapit sa Panginoon Diyos. Yan lang naman siguro, Brother Chay. Yan lang siguro. Okay. Maraming salamat, kapatid. Na-appreciate kita sobra. Okay, ako naman, parting words, mga babayan, importante yung mga ganitong klase ng pagtatalakayan. Importante na regular tayong nag-uusap ng mga bagay na hindi tayo komportableng pag-usapan. Bakit? Kasi kapag hindi ka masyadong komportableng pag-usapan ng isang bagay, sa mas madalas na pagkakataon, may matututunan ka bago dyan. Sa mas madalas na pagkakataon, yung hindi pagiging komportable sa isang bagay, that's pagkakataon, yung hindi pagiging komportable sa isang bagay, that's possibly, and I may be wrong, that's fear of the unknown. Ayan, pagka
uusap tayo ng mga bagay na may kinalaman sa mga bagay na hindi ka komportableng pag-usapan, sa mas madalas na pagkakataon, you will learn something from that conversation. As long as walang bastusan. As long as alam mo yun, payapa yung conversation. As long as hindi tayo nag-iinsultuhan. As long as hindi tayo I will say, nagpipisigalan. Diba? Kasi may mga iba, pag nag-aaway, nagsusuntukan eh. Diba? Pero okay lang yung talastasan. Okay lang yung away ng kaalaman. Okay lang yun, walang problema ron. Kasi ang nakasulat din sa Biblia, sa isang talata ng Kawikaan, ang panta sa tao ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Mismo si Solomon ang may sabi nun, na kapag panta sa tao ang kausap mo, nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Importante yung pagtutuos ng kaalaman para malaman mo kung alin ang tama, kung alin ang mali. Gaya ng sabi ni Solomon sa isang talata ng Ecclesiastes, narito, nakita ko ang mga bagay na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang malaman ang kadahilanan. Importante na magkaintindihan tayo tungkol sa mga bagay na hindi tayo masyadong nag-uusap. And I will leave you with the verse 4:7 ng Kawikaan. Ang sabi sa Kawikaan 4:7, and I read, iwan ko to sa inyo mga kababayan. Sobrang importante nito. Karunungan, 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay sa lahat ng pipiliin mo. Kaya't kunin mo, ulitin ko lang basa. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kunin mo ang unawa. Importante na sa lahat ng bagay na kukunin mo, whether it be money, whether it be power, whether it be fame, unahin mo muna yung karunungan. Maraming salamat sa inyo, Pilipinas. Sana nag-enjoy kayo. Magandang hapon sa inyo lahat.